Saints. Sorry din po sa boses ko. Kasi sa totoo lang, no Wednesday pa talaga ako nalilid na magpatotoo. Pero, tinabahanan ko. Kaya feeling ko yun ako ni Lord. Yung boses ko inano niya talaga. Sabi ko, bakit bigla na lang wala yung boses ko? Napag-isip ko na hindi ko sinunod ang leading ni Lord sa akin noong Wednesday. Kaya, gusto ko po i-share. Ayaw pa talaga sa aking testimony, pero gusto kong ibalik lahat ng kapurihan at saka pasasalamat sa Panginoon. Sa trabaho po kasi dahil naka-work from home ako, very lenient ang client ko when it comes to OT talaga. So, nakakapagbabad ako sa OT to. Yung sahod namin is okay naman sa bigaya ng Panginoon. Pero, nasasayang na ako sa OT tuwing dahil open OT ako sa client ko. So, sabi ko, ang ano ko is, i-take ko yung chances na yan habang meron. So, ngayon, since okay naman po sahod, tapos may OT pa, nakapag-usap kami ni Brother Dino na meron kami mga napagplanuhan na pwede pang makatulong sa amin for another income aside sa pagtatrabaho ko. So, syempre, pag mag-invest ka, may mga plano ganyan, ang kaano yan is gastusin. So, malakas ang loob ko kasi open OT nga ako sa client ko. So, ang sabi ko, igagrab ko lagi yung OT, siyang bahala sa bahay, at sa mga bata. Basta ako, nakatutok ako sa pagtatrabaho ko OT. Bigla naman, nung nasettle na namin yung plano namin, bigla nawala ng OT. Sabi ko, medyo na-stress ako. Sabi ko, okay ang sahod, pero yung sahod is ano lang talaga sa mga pangangailangan ng pamilya. Pero dahil gumawa kami ng pagkakagastusan, medyo nahihirapan at talagang kailangan namin maghigpit ng sinturon, di lang maghigpit. Talagang maluktot pa dahil umiksi ang kumot namin. Kaya lahat ng pagtitipid ginawa namin. Tapos sabi ko, lagi ko pinag-pray na sana magka-OT na kami ulit para kahit pa paano makaluwag-luwag na ulit. Ngayon, dumating pumasok po yung 2025, wala pa rin talaga mga OT na binibigay hanggang sa, sabi ko nga, kay Brother Dino, mag-grocery kami. Hindi sasama yung mga bata, kasi pag sasama yung mga bata, wala rin kinukuha. Saka kung ano lang nakalista, yun lang talaga ang pupunin natin. So, ilang buwan po na ganun yung routine namin. Tapos yung mga labas-labas, mga kain-kain sa labas na wala din. Yung mga bata kalagalo na, maybe sa daw nila yung nasa ng McDo. Sabi ko, arating din tayo dyan, pagdating ng panahon. Sabi ko, kaya lagi ko nag-pray kay Lord na sana magka-OT. Tapos isang araw, tinawag ko yung client ko sa akin, sabi niya, I'm making ways on how I can give you more money. Sabi niya, gagawa daw siya ng mga extra task para sa akin para ma-OT ko yun. Ngayon, ang problema naman po, siyempre natuwa naman ako doon sa wakas, sabi ko, makakaluwag-luwag natin. Pero ang problema, kung ibibigay siya ng OT, lagi natataon ng Wednesday. Hindi ako pwede mag-OT ng Wednesday. 3 PM po ang out ko. Tapos, bibigay siya ng OT dahil may service. Kaya sabi ko kay Brother Dino, sabi ko, bibigay siya ng OT pero Wednesday. So, hindi pwede. Minsan, dahil siyempre bilang tao, alam ko na may mga ano kami babayaran, may mga plano kami. Minsan, bilang tao yung kaisipan mo, parang, kunin ko na kaya ngayon to. Okay na, ngayon. Pero, salamat sa mga paalala ni Lord, no? Yung mga preachings niya, kahit na yung kaaway na ano niya yan, nasayang yan, kita na yan, extra na yan. Pero nag-i-echo din ng mga preachings na naririnig dito, na mas mahalaga talaga ang makapanambahan ka, hindi mo pwedeng pagpalit. Kaya ginagawa ko, pag ng 3 PM, sabay bunot ng computer. Hindi ko nababasahin yung mga chat ng client ko sa akin kung ano yung pinapagawa niya. Re-reply na lang ako sa kanya kinabukasan pagka umaga. Sabihin ko na lang, sorry, kayo ko lang nabasa. Tapos, kung hindi Wednesday ang OT ko na ino-offer niya, Sabado. Yung Sabado naman, sabi ko, okay yung Sabado kung walang gawain. Pero ang masama, natataon lagi na may gawain sa mga iba churches. Kaya hindi rin ako makapag-OT talaga. Tapos sabi ko nga sa kanya, hindi ako makapag-OT ng Wednesday tsaka Saturday kasi nilalagyan namin sa mga gawain. Sabi niya, okay, Sunday morning. Hindi pwede, sabi ko. Nakipag-ano pa ako sa kanya, nakipag-negotiate ako sa kanya na
Sunday afternoon, pwede ako around 1 p.m. sa Pilipinas, pwede na ako magtrabaho. Sabi ko, uwi na lang ako agad after service. Ay ayaw niya po kasi Sunday kasi, ang weekends kasi sa Australia, ano sa kanila po yan, mahalaga sa kanila. Ayaw talaga nilang na-istorbo sila during weekend. So, sabi niya, hindi pwede kasi mas Sunday yan. Dapat umaga, tayo mag-ano, sabi niya. Pag hapon na kasi dyan sa Pilipinas, pahapon na din dito, hindi na pwede. Sabi ko, okay lang, sabi ko, maybe next time na lang yung mga ano. Pero ilang buwan po na gano'n, nag-offer siya sa akin ng mga OT. At ilang buwan din kami talagang nagtipid talaga ng todo. Tapos, ano, sabi ko nga, lagi ko pinag-pray kay Lord na sana magka-OT na kami ulit yung weekdays para maging malaya naman sa pag-OT. Tapos, hindi po nangyayari yun. Kaya, talagang, kung nahirapan, at hinihingi ko rin ng tawad yung last sa contribution natin, hindi ko talaga kami nakapagbigay. Kaya sabi ko sa Panginoon, sa puso na hindi ko mabibigay yung obligasyon ko sa church. Pero alam ng Panginoon yung desire pag-uwi nga nung naalala ko na lang talaga na may contribution in-announce ni na may financial report. Wala ko nakapagbigay. Sabi ko, hindi pala talaga siya na dahil sobrang daming bayarin na tinuna ko talaga yung iba kaya hindi ko nakapatawaran sa Panginoon yun. Kaya lumabas ako kasi niya ako sa Panginoon na hindi ko nabigay yung responsibilidad ko. Pag-uwi namin, iiwasan ko sa Brother Dino. Parang napansin ko, wala yung pangalan natin doon ka nagbigay. Sabi niya, hindi ko, sorry, sabi ko. Pero next, babawi talaga ako. Sabi ko, hindi ko na yan na mangyari yun. Tapos last week lang, tumawag po yung client ko ulit. Sabi niya, I have a good news, sabi niya sa akin. Sakala ko, OT na naman na Wednesday, Sabado, Linggo. Sabi niya, inausap daw siya ng CEO namin. Hindi ko alam kung paano po niya nalaman yung rate ko. Sabi niya, he asked me, sabi niya, why your rate is just like this? Bakit daw yung rate ko is nakapantay sa rate ng mga iba namin kasama? Sabi daw ng CEO namin, I know they're also good, but remember Donna is your daughter, sabi niya. She's your daughter from the Philippines, sabi niya, you have to take good care of her, sabi niya. Medyo napaisip daw yung operations manager ko, bakit ganyan yung sahod niya? Bakit nakapantay sa Doon ko tutusin ako po talaga, okay naman na yung sahod, hindi na ako nagko-complain sa sahod ko yun. Sabi ng CEO, sabi niya, you have to take good care of Donna, sabi niya, na remember, she's one of your team leader, kaya nga sabi niya, malaki din tulong niya sa kumpanya, pero alam ko, hindi naman sa akin yun, sa Panginoon lahat yun. Kaya, yun ang sabi po niya, you have to make sure that she's living the best life in the Philippines, sabi niya, COO. And sabi ko, kung narinig ko yun, parang na-touch naman ako, naiyak ako na ganun sila ka-ano po sa akin. Kung tutusin, sa sarili ko lang, high school graduate lang ako, bakit ako makakarating sa ganyan? Bakit? Alam ko, lahat sa Panginoon lang, yung trabaho, makikipag-usap sa mga Australiano, high school graduate ka lang, mga Australian, mga kausap mo, hindi naman po sa akin. Alam ko sa sarili ko yun. Kasi kapag wala ako sa trabaho, hindi ako naka-duty. Kaya JC nga lang, hirap na hirap ako mag-English sa kanya. Kaya alam ko talaga na Panginoon ang tumutulong sa akin para magawa ko lahat ng trabaho. So, ayun, sabi niya, yung good news niya po sa akin is, yung sinasahod ko noon na sagad-sagaran ako sa OT, tinigay nilang basic pay sa akin lahat yun. Na hindi ko na kailangan mag-OT para lang lumaki pa yung sahod ko. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, sa kabilaman ng mga talagang naghigpit kami, nahirapan at talagang pinaglaban din naman talaga yung gawain sa abot ng makakaya sa tulong at biyaya ni Lord. Alam ko marami pa akong pagkukulang sa Kanya kasi hindi naman lahat ng gawain na sasamahan namin. Pero tulungan nawa kami ng Panginoon na wala namang palagpas na gawain dahil sa biyaya binigay niya sa amin. Kaya lahat ng kapurihan, binibigay ko lang po salamat sa Panginoon dahil bilang ako lang, hindi ko kaya yan. Yung wala akong magagawa. Kaya maraming salamat sa Panginoon na sa kabila ng napakarami namin pagkukulang. Dapat pa rin siya sa amin. Hello po. Thank you.